Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po tayong pinagsama ng Panginoon. Ngayong maulan na Miyerkules is our prayer meeting. At tayo po'y muling mag-aaral po ng salita ng Diyos. Nagagalak po ako na makasama po kayo muli ngayong gabi na parang magbulay-bulay, para magpalakasan sa spiritual sa ating buhay na ito. Alam ko po kung saan-saan pa tayo galing ngayong araw, pero dahil po mahal natin ang Panginoon, ay may oras po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. Sige po, if you have your Bible, makibukas po kayo sa akin sa Psalms 91, verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fuller's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. May God bless the reading of His Word. Sige po, tayo po ay manalangin bago po tayo mag-aral ng kanyang salita. Amang banal, salamat at may pag-asa ang buhay kahit maulan ang panahon, kahit maraming balita ang hindi maganda, ang pwede naming masandalan talaga ng aming pundasyon sa aming pananampalataya ay walang iba kundi ang iyong salita. Basbasan mo ito, hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan, hayaan mo sa mga banal na oras na ito ay focus po namin ang aming isipan sa iyong salita. Salamat! Ikaw ay mabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Thank you, Lord. Amen. Our topic for this day, sa Wednesday na ito, sa ating prayer meeting, is entitled, In the Shadow or In the Shelter of our Almighty. Sa shelter po, sa pagkupkup ng ating Diyos sa atin. Now, sabi po ng verse 1, whoever deals in the shelters of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ang sino man ang kupkupin ng Diyos, ang sino man ingatan ng Diyos sa kanyang shelter, sa kanyang shadow, ay taong may pag-asang buhay. Bagamat magulo, bagamat nasa isang sitwasyon tayo na talagang very critical, at para bagang hindi normal, para ang nagiging normal sa atin ngayon ay itong mga bagay-bagay na mga nangyayari ngayong panahon. Pero ang salita po ng Diyos ay patuloy na nagbibigay lakas sa atin. Maraming tao ang pwede tayong bigyan ng kalakasan. Siguro, marami. Kaibigan mo, kamag-anak mo, ang ating government. Pero iba pa rin po ang nakapagbibigay lakas ng salita ng ating Panginoon. Now, sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Siya ang aking kalingan. Sa kanina, kung sino man ang kupkupin ng Panginoon, ngayon naman, kung sino man ang kalingain ng Panginoon, sino man ang ingatan ng Panginoon, ay patuloy na talagang maiingatan. Di ba? Ang Amerikano, pagka maghihiwalay, sabihin, take care. Ganyan din ang Pilipino. Ano madalas natin pagka naghihiwalay tayo? Ingat. Now, ang sabi ng Diyos, ikaw ay iingatan ko kung magtitiwala ka sa akin. So, may basihan ng Diyos. Ang ating bukas ay hindi natin alam kung ano na. Hindi natin hawak ang oras, hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang ating trabaho. Kahit ang ating mga pangarap ay hindi natin hawak. At paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, those who trust me, ay kukupkupin ko. At ang kanyang iingatan ko pa. At kalingan, bibigay pa sa atin ng ating Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos. Ganyan binibitawan ng kanyang mga salita na in spite na medyo may problema tayo, in spite na andyan ang virus, andyan ang pandemic, nandyan ang kung ano-anong mga problema, sabi ng Diyos sa kanyang salita, anak, bahala ako. Ako ang mag-iingat sa inyo. Now in verse 3, surely He will save you.
from the flower's snare and from the deadly pestilence. Surely, totoo, naiingatan tayo sa anumang panganib. Amen? Di ba po, ang pinakaayaw natin ay yung mga medyo panganib na sitwasyon, medyo nakakatakot na sitwasyon. Pero in spite of our flower's snare, in spite of our deadly pestilence, sabi ng Diyos, anak, kahit panganib, kahit mahirap, kahit magulo, doon kita, I will save you. Di ba? Ulitin ko po, kukupin tayo ng Panginoon, kakalingayin tayo sa anuman panganib, nandoon ang Panginoon. Paulit-ulit niyang sinasabi. Kaya, kung pinanghahawakan po natin ang salita ng Diyos, kung nakikita natin at nadadama ang anumang panganib, sabi ng Panginoon, anak, paulit-ulit kong sasabihin sa iyo, ako ang magliligtas sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo yan ngayon, ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Nandiyan ang Panginoon, kahit anong ingat natin. Kung hindi tayo iingatan ng Panginoon, ay matatalo tayo. Kaya every time you go, aalis ka sa inyong tahanan, lagi mo pong sabihin, Panginoon, balutan mo ako ng iyong banal na dugo. Panginoon, iwas mo ako sa masasamang tao. Iwas mo ako sa aksidente. Iwas mo ako sa sakit. Iwas mo ako sa kamatayan dahil nandyan ang ating Panginoon. Patuloy niya tayong ililigtas sa anumang panganib. Amen? Kaya kung mahilig kang isip ng panganib, itong Delta virus na ito ay kinatatakutan. Baka daw biglang dami. Pero sabi nga, in any pestilence, in any deadly pestilence, sabi ng Panginoon, ano man yan? Ano man yan? Delta na yan. As tinatawag ng WHO. Sabi ng Panginoon, anak, anuman panganib yan, iingatan kita. Wow. Hindi po best friend ang nagsabi yan, hindi ka mag-anak mo. Hindi boss mo. Ang nagsabi niyan ay ang Panginoon natin na makapangyarihan sa lahat. Now, in verse 4, tingnan po natin ating Bible. Psalms 90 verse 4 na po tayo. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Ano, ang sabi po, katulad ng mga manok, katulad ng mga agila, ng feathers nila sa kanilang mga inahin, ay patuloy na kino-comfort nila. Ang mga ibon ay talagang nandoon, ang kanilang feathers, nandoon ang kanilang mga pakpak para ingatan tayo. Ganyan rin po ang ating Panginoon. Handa siyang mag-ingat sa atin. Minsan po may isang bahay na sa bukid na nangyari ay nasunog ng bahay nila at natagpuan nila na isang inahin na nakasubsob at sunog na sunog. Pero paghila ng inahin ay nakita andun ng mga sisiw na kanyang mga anak. At kahit masunog siya, kahit mag-suffer siya, pero ginanon po niya ang kanyang sarili doon. Now, ang Diyos po natin ay patuloy na paulit-ulit niyang sinasabi, under my feathers, under my wings, my faithfulness ay bigyan kayo ng shield and rampant. Now, sinabi ulit ng Panginoon, iingatan niya tayo. Iingatan niya tayo. Kaya anuman ang nasa ating kapaligiran, anuman ang ating mga nadidinig na mga balita, anuman ang mangyari sa buong mundo, sa ating sitio, sa ating barangay, sa ating buhay, sa ating pamilya, sabi ng Diyos, anak, iingatan kita. Kaya bakit ka matatakot? Dahil sabihin mong normal matakot, pero ayaw ng Diyos na natatakot tayo. Ayaw niya ang iniisip natin at pinapalaki ang problema natin. Gusto niya ang lumaki sa ating buhay ay walang iba, kundi ang pananampalataya natin sa Diyos. Nang paghawak natin sa Kanya, Panginoon, magulo, mahirap, pero dahil pangako mo, iingatan mo kami. Nandyan ang ating Panginoon. Kahit anong bansa, makapangyarihang bansa, at tulad natin Pilipinas, na simple lamang tayong bansa, hindi tayo ganun kalakas. Pero kung hahawakan natin ng Diyos, kung panghahawakan natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako, tatalunin pa natin mga first world country. Bakit? Dahil may Diyos na nag-iingat sa iyo at sa akin. Amen? Now, ang sabi dito, verse 5 na po,
You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Yung terror sa gabi, maraming natatakot pag gabi, hindi makatulog. Yung mga lumilipad rin pag umaga, do not fear them. Do not fear ng mga terror, ng mga arrow that flies by day. Dahil nandito at nandito ang Panginoon. Now, in verse 6, nor the pestilence, ayan muli, yung mga panganib, in the darkness, nor the plague that destroy at midday. Ang dami-daming mga, kung ano-ano mga salot, kung ano-ano mga, sabihin na nating mga sumpa na ibinaksak sa mundo. Ang sabi muli ng Panginoon, huwag niyo silang katakutan dahil kasama niyo. Now, ang ganda po ng sinabi sa verse 7, kung nasa digmaan tayo, may kalaban tayo, sabi dito, 1,000 may fall at your side, 1,000, libo, and 10,000 at your right hand. But it will not come near you. Kahit 1,000, kahit 10,000 ang lumusob sa iyo, lahat sila babaksak at kailanman hindi sila makakalapit sa iyo. Why? In verse 8 sinabi, you will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Makikita mo lamang sa iyong mga paningin kung paano parusahan ng Diyos ang mga masasama. Now, ilang century na yata tayo, ilang taon na tayo na parang underdog, parang binubuli na napakaraming bansa. Small time lang kayo, Pilipinas, di nyo kaya ito, kapangyarihan kami, mas malakas kami. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito ng Panginoon, makikita ng iyong mga mata kung paano parusahan ng Diyos ang mga wicked. Kaya wag po tayong magpatuloy sa kasamaan. May panahon ng Diyos para parusahan ng masasama. Huwag kang mainggit dyan sa kapitbahay mong mayaman at masama naman ang ginagawa. Huwag kang magalit sa kasama mo sa trabaho na bakit na-promote. Pero mandaraya naman. Huwag kang magalit sa mga classmate mo na puro lamang kopya sa mga project at kung ano-ano ang hindi naman siya ang gumagawa pero nagkakakuha ng magagandang grades. Hindi. Umasa po tayo sa gagawin ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, asahan mo ang Diyos. Yan, asahan mo ang Diyos at wag ibang tao, ang ating Panginoon. Now in verse 9, tingnan po niyo ang Bible niyo. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your indwelling, kung sinasabi mo lagi, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo, sabi sa verse 10, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Walang makakalapit sa iyo kahit sa iyong bahay. Verse 11, for He will command His angel concerning you to guard you in all your ways. He will command His angel, pati ba anghel, uutusan ng Diyos para tayong bantayan. Ako po marami na rin po akong na-experience na mabangga ng motor, nasa loob ng tricycle, mabangga ng tricycle namin. Pero nakikita ko talagang ang gustong-gustong durugin ng kaaway ang mga anak ng Diyos. Gustong-gusto niyang wasakin ka at mamatay ka at magkasakit ka at wala na. Pero kahit po ang mga anghel ng Diyos ay iingatan tayo. Wow! Kaya pag lumalabas ka ng bahay, hindi ka lang nag-iisa. May bodyguard ka pa ng anghel. Sabi mo nga, you have the guardian angel of God. Protektado ka na ng banal na dugo ng Panginoon. May kasama ka pang anghel na inutusan ng Panginoon to guard your ways all the time. Walang bayad ng bodyguard natin. Walang bayad ng Diyos, ng banal na dugo niyang protektado tayo. Kaya sabi at sinabi lagi ng salita ng Diyos, anak, sino pa hahanapin mo? Sino pa maproprotekta sa'yo? Now in verse 12, they will lift up in their hands, itataas ang kanilang kamay so that you will not strike your foot against a stone. Kahit po nung paa mo, binanggit dito, na hindi ka matalisod, hindi ka bumaksak, hindi ka mapatid, hindi ka masugatan. Dahil kahit yon ay gusto kang ingatan ng Panginoon. In verse 13, sinabi dito, you will tread on the lion and the cobra, mga mababangis, leon at cobra. You will trample the great lion and the serpent. Kundi tatapakan mo lamang ang leon, tatapakan mo lamang ang serpent sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Wow! Yun ang kapangyarihan ng anak ng Panginoon.
Sabi mo nga sa katabi mo, bigating ka pala. Amen? Bigating ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating mga kahinaan at mga kinakatakutan. Pero kung tatayuan po natin ang kanyang salita, bahala ang Diyos sa atin. Now, verse 14, because He loves me, dahil mahal niya ako, sabi ng Panginoon, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. Now, ulitin ko, dahil mahal mo ang Diyos. Again, sa mga tao, puro lamang hingi at hindi naman mahal ang Diyos, hindi kayo kasali doon. Ang sinabi dito, doon sa nagmamahal sa Diyos, yung iniisip ang Panginoon, yung nasa puso ang Panginoon, ng mahal ang kanyang salita. Hindi lang pray ng pray dahil may pangangailangan, kundi nagpipray, nangangamusta sa Panginoon, tinatanong, Lord, ano ba kalooban mo? Ano ba gusto mo? Hindi nang puro ako, Lord, ito gusto ko. Ito gusto kong mangyari. Hindi. Kung ano ang gusto ng Panginoon. Now, dun sa mga nagmamahal sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang pangako niya, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. Kaya ito sa mga nagpupuri sa Panginoon, you acknowledge His Lordship, you acknowledge kung gaano kabuti ang Panginoon, kahit pangit ang iyong sitwasyon, kahit minsan yung inaasahan mo hindi nangyayari, pero you still acknowledge His name, nagpupuri ka pa rin. Mabuti at masama ang sinasabi mong mabuti at napakabuti ng ating Panginoon. Now, in verse 15, He will call on me, tatawag siya sa akin, and I will answer him. Hindi bingi ang Diyos, hindi patay ang Diyos, siya'y nakikinig sa ating mga dalangin at patuloy na gagawa ng himala. And He will answer us. Kaya kapatid, kaibigan, kababayan, huwag kang magsawang manalangin. Bakit? Nakikinig ang Diyos. Huwag mong sabihin, wala na. Huwag mong sabihin, nasa dulo ka na. O kaya, andun na, wala nang mangyayari. May gagawin ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa mga tumatawag sa Kanya, sasagutin niya tayo, I will be with him in trouble. We are in trouble. I will deliver him and honor him. Now, last verse 6. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Now, what's the bonus sa mga tao nagmamahal sa Panginoon? What's the bonus sa mga tao ina-acknowledge ang lordship ng Panginoon? Long life. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, malayo pa, mahaba pa ang buhay. Bakit? Dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Kahit sabihin na nilang maraming gustong patayin ng virus na ito, ng kung ano-ano ang mga sitwasyon natin, pero dahil sabi ng Panginoon, iingatan niya ang kanyang mga anak. Sabi mo sa katabi mo, iingatan ka niya. Amen? Iingatan ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Bibigay niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan at sa tulong ng Diyos. Again, sa tulong ng Diyos, ang buhay natin ay magiging maayos. Kaibigan, come what may Diyos na nangako. Kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi mo makakasama lagi. Pero ang Diyos, lagi po nating kasama. Kaya sana po ang aking dalangin, mahalin po natin ang Diyos. Huwag natin po lamang siya maalala dahil kailangan siya natin. As you read Genesis, bago niya nilikha po ang tao, lahat ng pangangailangan muna ng tao ay pinrovide na niya. Oh, that is something. Bago niyang gawin si Adan at si Eva, inisip niya, ano ba mga pangangailangan ng tao? Ganong kabuti ang Diyos. Kaya ikaw, bago ka lumabas sa mundong ibabaw na ito, inisip na niya yung pangangailangan. Inisip na niya na, alam niya na since 2019, ang mga nangyayaring matinding pandemic na ito, alam na niya mangyayari ito. Kaya alam na niyang kailangan mo ng ekstrang pag-iingat. Yan po yung ating Panginoon. Huwag po tayong matakot. Ang pwede lamang nating katakutan kung aalis tayo sa Diyos, doon ka matakot.
Kung wala kang panahon sa Diyos, doon ka matakot. Kung ayaw mo sumunod sa Diyos, doon ka matakot. Aside from it, huwag ka nang matakot. Matindi ang balita. Matindi po ang ating sitwasyon at talagang ang daming nagkakasakit, namamatay, ang daming nalilay off, ang daming nagsasarang negosyo. Pero that's life. Ang pwede lamang nating asahan talaga ay ang ating Panginoon. Wow. Napakaganda pong manalangin ngayong gabi na nasa isip natin. Lord, kahit saan man ako, nandun ka, kasama kita. Ang buhay ay talagang maraming bibig ang nagsasabing mahirap. Pero kung pangahawakan po natin ang salita ng Diyos, ang sasabihin natin, ang sarap ng buhay. Bakit? Kasama ko ang Diyos. At siya ang bahala sa akin at siya rin ang nag-iingat. Kahit mga anghel niya ay bodyguard ko pa habang lumalabas ako. Kaya yung mga sakit-sakit na simple o malubhang sakit, ang Diyos ang nagpapagaling. Hallelujah. Sige po, tayo po'y mananalangin ngayong gabi. Taas po natin ang ating kamay. Alisin natin ang takot, alisin natin ang magulong isip. Stay focused sa Word of God. Dahil yan ang nagpapalakas sa atin. Panginoon, napakaganda ng awit ng Psalms 91 na ang daming pestilence, ang daming mga salot, ang daming mga panganib, ang daming magulong buhay. Pero nandun pa rin ang sabi mo, halika kayo, iingatan ko kayo, ililigtas ko kayo sa anumang salot, sa anumang kapahamakan. Akala namin ng pera namin ang pwedeng mag-ingat sa amin, barkada namin ang mahal namin sa buhay, kahit ang aming government. Pero ang totoong nag-iingat sa Psalms 91 ay ang aming Diyos sa amin. Lord, we never know kung kailan mo kami tatawagin o kukunin. Pero ang mahalaga ay pinanghawakan namin ang iyong salita. Di kami nahiya. Pinamuhay namin ang iyong salita. Ginising namin ang aming spiritual na buhay. Dahil yon ang pinakamahalaga sa buhay na ito, ang spiritual na buhay. Pwede kaming maging magaling sa maraming bagay, pero ang dapat balik-balikan namin ay ang aming spiritual na buhay. Sapagkat nandoon ang focus mo, doon mo kami laging tinitingnan kung paano kami hahawak at susunod sa iyo, Panginoon. Panghawakan mo ang aming mga kababayan, ang may mga karamdaman, ang may mga pangangailangan, ang may mga nag-aaway, ang mga naghahanap ng trabaho, may mga trabaho, may mga negosyo, may mga transaksyon. Ang aming mga simbahan, Panginoon, lalo naming mahalin ito. Sapagkat nandoon ang iyong mga anak, nandoon ang iyong lugar na patuloy na pinagpapala, Panginoon. We never know, Lord, kung hanggang kailan itong pandemic. We never know, Lord, kung hanggang kailan ang 30% na gawain. Pero habang bukas pang yung gawain, habang pwede pang magsimba, habang pwede pang magpalakasan, habang pwede pang sumigaw at magpasalamat sa Diyos na mabuti, sa Diyos na handang ibigay ang lahat, patuloy kaming lalapit sa iyo. Salamat at may kalakasan sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo kami hanggang sa aming pagpapahinga mamayang gabi, kahit maulan, Panginoon, hanggang bukas, hanggang isang linggong maulan na ito, alam namin na iingatan mo kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon na muli po kayong nakasama namin ngayong gabi. Patuloy lang po tayong humawak. At itong Psalms 91 ay
Basta basahin mo lagi. Nagpapaalala sa atin na kahit saan tayo, ano man ang sitwasyon natin, matindi man, simple man, protektado tayo dahil may Panginoon na handang mag-ingat sa atin sa anumang salo. Hallelujah. Again, thank you for being with us sa inyong oras po. Alam ko pong isa sa pinakamahirap ibigay ngayon ay time, oras. Pero nandiyan po lagi kayo tuwing Merkules, Biyernes at Linggo at sumasama sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Again, I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of Light of Life Foster Church. Again and again, always remember, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Good night.